Malabuhawi na tinatawag ding Dust Devil, sumulpot sa isang paralan sa North Cotabato. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga suki ng PNR umaalma sa 5 taong tigil operasyon ng tren na magsisimula sa Huwebes Santo. Dating Pangulong Rodrigo Duterte pangangasiwaan ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ sakali umanong may mangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. Economic Charter Change, layon din umanong solusyonan ang lumulubong bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ayon kay Speaker Martin Romualdez. Sa Frontline News Abroad, daan-daang kangaroo nagsulputan sa isang golf course sa Australia. Mag-asawa naman sa South Africa, bakit nagkaroon ng anak na hindi nila kakulay? At P-pop group na BINI inilabas na ang music video ng bago nilang kanta. Umaalma mga pasahero ng PNR sa nakatakdang tigil operasyon ng tren na magtatagal ng 5 taon. Magsisimula na yan sa Huwebes Santo para bigyang daan ang North-South Commuter Railway Project. Nasa frontline ng balitang yan si Elhain Fulencio. Suki na ng PNR si Lola Flor. Kanina, nadatnan namin siyang nakapila sa Alabang Station papuntang FTI sa Taguig. Mas mabilis daw ang biyahe at mas tipid pa. Kumpara sa 45 pesos na pamasahe sa bus, 12 pesos lang ang pamasahe ni Lola Flor mula Alabang hanggang FTI Station. Pero mapipilitan ng maghanap ng ibang masasakyan si Lola Flor kapag nagtigil operasyon ng Philippine National Railways. Simula March 28, Huwebes Santo, wala munang biyahe ng PNR mula sa Governor Pascual Station sa Malabon hanggang sa Tutuban sa Maynila. Gayon din mula Tutuban hanggang Alabang Station. Ito ay para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway na magkokonekta sa Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Ayon sa Department of Transportation, aabuti ng 5 taon ang tigil operasyon ng PNR. Unang pinano na ihinto ang biyahe ng PNR nitong Enero. Pero mas mainam daw na isabay na lang ito sa mahal na araw. Kasi hindi ganun kadali ang construction sa Metro Manila area. Matao yan. Nasa heavy traffic, you can just move equipment easily. Meron pa tayong electromechanical, may testing on commissioning pa tayo. So it will take 5 years. Maximum na po yan. Aabot sa 25,000 na pasahero ang maaapektuhan ng tigil operasyon ng PNR. Paliwanag ng DOTR, kailangang pansamantalang ihinto ang mga biyahe para mapabilis sa 8 buwan ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Makakatipid din daw ang gobyerno ng 15.18 billion pesos. Pakiusap na lang ng mga maaapektuhang pasahero gaya ni Lola Flor. Sana naman, hindi naman sana mangyari yung ganong katagal. Tapos commute na naman kami na naghahabol ng oras. Tapos hindi ka makakarating sa pupunta mo kasi matraffic, siksikan, ayan. Ganyan ang usualing nangyayari sa pagsakay. Kaya napakahirap. Tiniyak naman ng DOTR na maglalaan sila ng special bus trips sa mga apektadong suki ng PNR. Ang LTFRB ay nagpasimulang nag-autoriza ng 25 buses na dadaan po, mag-load and unload po ng mga pasahero kung saan malapit po sa istasyon ng PNR. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Itinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang property administrator ng religious group na Pastor Apollo Kibuloy. Isang senador naman ang to the rescue sa pastor at naniniwalang si Kibuloy ang Son of God. Narito ang aking report. Ang kilalang malapit kay Pastor Apollo Kibuloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinalagang bagong administrator ng mga ari-arian ng religious group ng pastor na Kingdom of Jesus Christ.
Inanunsyo yan sa isang post ng SMNI sa X. Wala na silang ibang binigay na detalye. Ano naman ang ibig sabihin ng pagkakatalaga kay Duterte bilang property administrator? Ayon sa dating Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, pangangasiwaan ni Duterte ang mga ari-arian oras na may hindi magandang mangyari kay Kibuloy. Merong gustong kumuha ng properties. Siyang may responsibility ron to block it, to get it back. But anything about the properties, siya ang in charge. Properties lang. Wala raw itong kinalaman sa mga operasyon ng Kingdom of Jesus Christ. He will be the administrator of the properties of the Kingdom of Jesus Christ. Yung mga properties, hindi yung mamamahala siya sa Kingdom of Jesus Christ o yung tungkulin ni Pastor Apollo. Nangyari ito kasunod ng pag-unseal ng Korte sa Amerika sa arrest warrant laban kay Kibuloy. Gayunman sa iba pang opisyal ng religious group na nahaharap sa patong-patong na kaso gaya ng fraud at sex trafficking. Hakbang na raw ito para masimulan na ang proseso ng extradition kay Kibuloy. Bukod sa pagiging wanted ng FBI sa Amerika, iniimbestigahan din ng Komite ng Senado sa pangunguna ni Senadora Risa Ontiveros ang mga pang-aabuso raw ni Kibuloy. Para sa kilalang malapit din kina Kibuloy at Duterte na si Senador Ronald Bato de la Rosa, pinupolitika lang ang pastor. Naniniwala rin daw si de la Rosa na hindi magagawa ng pastor ang mga paratang na pang-aabuso. If you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo humahanga sa kanya. He is the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Opinion ko lang yan. Hindi ko naman siya nakikita 24 hours a day. Sa ngayon, 4 na senador na ang pumirma kabilang sina Senators Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar para harangin ang pagpapaaresto kay Kibuloy dahil sa hindi niya pagtalima sa sabina ng Senado. Nauna nang nanindigan si Kibuloy na hindi siya dadalo sa tinawag niyang bogus hearing. Muling giniit ni dating Senador Antonio Trillanes na maglalabas na ng arrest warrant ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinablayan ng Solicitor General. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Malapit na raw maglabas ang warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Galing ang impormasyong yan kay dating Senador Antonio Trillanes IV na kilalang kritiko ng mga Duterte. According to my information, lalabas yung warrant by late second quarter of this year. Kaya nga hindi na nakakatulog eh. Kung malayo pa ito, malabo yan, bakit magpapanik itong mga ito? Nabanggit na rin ito ni Trillanes noong Enero na makapanayam siya ng News 5. Dagdag pa niya, nagpunta rito sa Pilipinas ang ICC investigators noong Disyembre para kumalap ng mga ebidensya. Pero hanggang ngayon wala pa rin kumpirmasyon dyan ng ICC. Habang ang Administrasyong Marcos iginiit na hindi kikilalanin ang investigasyon ng ICC dahil wala na silang jurisdiksyon sa bansa. Pero giit ni Trillanes, no choice ang pamalaan lalo na kung tugisin na rin ng Interpol si Duterte. Ang Pilipinas, miyembro ng Interpol. Meaning, kung ano yung mag-issue ng red notice yung Interpol, ini-implement ng PNP natin. Yung ICC is meron silang cooperation agreement with Interpol. Meaning, pwede sila magpasa doon ng warrant para ma-issue ng red notice na Interpol. Therefore, obligado tayo ron kasi bound tayo ng international agreement na yon. Tinabla naman yan ni Solicitor General Menardo Guevara. Wala pa man daw pinapangalan ng akusado ang prosecutor ng ICC sa gumugulong nilang investigasyon. Hindi rin daw obligadong sundin ng PNP ang red notice ng Interpol kung warrant ng ICC ang pagbabasehan nito. Ganito rin ang sentimiento ng dating Presidential Legal Counsel Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Puro kalokohan lang anya ang mga sinasabi ni Trillanes. Yung PNP, part lang yan ng gobyerno. Isang ahensya ng gobyerno lang eh. Yung head ng gobyerno nagsabi na hindi. Tsaka nagsabi na ang PNP, di ba, we will not. Wala kaming utos na ganyan. Wala kaming tinatanggap. At saka hindi namin gagawin.
Kasi nagsalita ng presidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na makatutulong sa paglago ng ekonomiya ang isinusulong nilang pag-amyenda sa saligang batas. Lalo na ngayong tumaas na naman ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Muling binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez na para sa paglago ng ekonomiya ang isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas o charter change. Sa isang panayam matapos ang kanyang pagdalo sa groundbreaking ceremony ng itatayong Philippine Cancer Center sa Quezon City, sinabi ni Romualdez na isa rin sa mga layunin ng economic tsa-tsa ang solusyonan ang tumataas na unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Panukalang ang RBH 7 natin ay makakatulong na rin yan kasi pag na-liberalize na or mabuksan natin ang ekonomiya, mas maraming foreign direct investments pumasok at mas maraming trabaho ay may bibigay natin sa taong bayan. Sinabi yan ni Romualdez kasunod ng pagtaas ng unemployment rate sa pagpasok ng 2024 base sa tala ng Philippine Statistics Authority. Umakyat sa 4.5% o katumbas ng higit 2 milyong Pilipino ang walang trabaho nitong Enero. Dahil daw yan sa pagtatapos ng holiday season, maraming seasonal employee kasi ang nawalan ng trabaho. Ang iba piniling hindi magtrabaho, partikular ang mga babae at kabataan. Nag-opt na sila from the labor force and went back doon sa either schooling or to help doon sa mga household duties. Ayon naman sa National Economic and Development Authority o NEDA, patuloy ang paghatak nila ng mga mamumuhunan sa bansa na magbibigay ng karagdagang trabaho sa mga Pilipino. Pero ayon kay Romualdez, iba pa rin kung mas luluwagan ang economic restrictions ng konstitusyon. Sa ngayon, pasado na sa komite ng Kamara ang Resolution of Both Houses o RBH No. 7. Isasalang na ito sa ikalawang pagbasa sa susunod na linggo. Kumpiyansa naman si Romualdez na maipapasa na rin ng liderato ng Senado ang bersyon nila ng economic tsa-tsa. Ako naniniwala ko sa liderato ng Senado, lalo kay SP Mig Zubiri, na kakayanin niya lahat at ikukumbinsi niya lahat ng mga kasama niyan sa Senate. Magaling mga senador natin and I know that they know what's good for the Filipino people. Nauna nang sinabi ni Senate President Mig Zubiri na malaking hamon na makakuha ng mayorya ng boto sa Senado para maipasa ang kanilang bersyon ng economic tsa-tsa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. May nakamba muling bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa ikalawang sunod na linggo, may rollback ang diesel na maglalaro sa 20 hanggang 50 centavos kada litro. Bababa rin ang presyo ng gasolina mula 50 hanggang 80 centavos, habang 20 hanggang 45 centavos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, nakapagpababa sa presyo ang pabago-bagong demand sa langis sa China at sa Amerika. May inaasahan ding dagdag na supply na langis mula sa ibang bansa. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang bahagi ng dagat na sakop ng Governor Generoso sa Davao Oriental. Ay, naku, Napadock, cover and hold ang mga nasa Davao City Library and Information Center. Intensity 4 ang naranasan doon. Sa isa pang video, makikita namang sumasayaw ang tubig sa mga aquarium sa isang mall sa Davao City. Bukod sa Davao City, Intensity 4 din ang naramdaman sa mga bayan ng Malungod, Sarangani at Don Marcelino sa Davao Occidental. Nagbabala ang PHIVOC sa posibleng aftershocks. Ayon sa Office of Civil Defense ng Davao Region, walang napinsala o nasaktan sa lindol. Susunod sa Pulsa Video, buhawi bumulaga sa isang paralan sa Cotabato. Sunod-sunod na biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa, dinipensahan ng DFA. At batikang broadcaster na si Mark Logan, maghahatid na rin ng kanyang mga kwento dito sa Kapatid Network. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Pinagtanggol ng DFA ang sunod-sunod na biyahe abroad ni Pangulong Bongbong Marcos. Taong bayan din daw ang makikinabang sa mga bunga ng pagbisita ng Pangulo. Nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Ngayong 2024, nakaapat na biyahe abroad na agad si Pangulong Bongbong Marcos. Noong Enero, lumipad siya pa Brunei para dumalo sa royal wedding ng kanilang prinsipe at sa Vietnam para sa isang state visit. Sinundan ito ng pagbisita niya sa Canberra, Australia nitong Pebrero para sa isa pang state visit. At bumalik din agad si PBBM nito lang linggo sa Melbourne para naman sa ASEAN-Australia Special Summit. At sa darating na Lunes, babiyahe muli si Pangulong Marcos patungong Germany para sa isang official visit hanggang Miyerkules. Pagkatapos niyan ay didiretso siya sa Prague, Czech Republic para sa 2 araw na state visit. Kaya may mga napapataas na ang kilay sa sunod-sunod na foreign trips ng Pangulo, lalo na't ginagamitan ito ng pondo ng gobyerno. Depensa naman ng Department of Foreign Affairs, walang inaaksayang pera ang pamahalaan sa mga biyahe ng Pangulo. The President international engagements is, of course, in support of his development agenda, security, economic, that will redound to the benefits of our countrymen. Gaya ng paglipad ng Pangulo sa susunod na linggo, nalayon umanong palakasin ang partnership ng ating bansa sa mga bansa sa Europa. We will also wish to expand economic cooperation with Germany to explore other avenues of cooperation and the same with the Czech Republic. Nakatakda ring dumalo ang Pangulo sa isang business forum sa Germany at Czech Republic. Ilang kasunduan din ang inaasahang seselyuhan. Sa Germany, kabilang sa lalagdaan ang Joint Declaration of Intent on Strengthening Cooperation in Maritime Sector. Target nitong matulungan ng mga Pinoy seafarer. Meron ding cooperation program sa pagitan ng TESDA at German Federal Institute for Vocational Education and Training. Sa Czech Republic naman, magkakaroon ng joint communique para sa pagtatatag ng labor consultations mechanism. Layo nitong mabigyan ng proteksyon ng mga Pinoy workers sa nasabing bansa. Lalo target ng Prague na mag-hire ng 10,000 Filipino workers pagpasok ng Mayo. Hindi rin daw malayong mapag-usapan ng Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Germany at kung paano pa ito mapapaigting. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Dapat na raw ideklarang high-risk alert ang dagat malapit sa Yemen na bantay sarado ng rebeldeng grupong Houthi. Kasunod ito ng pagkamatay ng 2 Pinoy na sakay ng barkong inatake ng missile ng Houthi sa Gulf of Aden. Ayon sa Department of Migrant Workers, dapat nang ituring na high-risk area ang Gulf of Aden para sa kapakanan ng mga Pinoy seafarer. Kapag nasa high-risk alert ang isang lugar, pwedeng tumanggi ang mga tripulante na maglayag doon nang hindi kinakaltasan ng sweldo. Kung papayag naman ang tripulante na maglayag, doble dapat ang sweldo. Sa ngayon, nagde-deploy pa rin ang mga Pilipinong seaman sa Red Sea na halos kontrolado na ng Houthi. Pero ayon sa Department of Foreign Affairs, nagkukusa na ang ilang nanning agency na magbawas ng ipinapadalang Pinoy seafarers. Samantala, hinahanap pa rin ang 13 biktima ng missile attack. Ligtas naman ang 13 pang Pinoy crew. They are all in stable condition. They are recovering and are in stable condition. And they can be repatriated soon as long as there is a medically fit to fly certificate forthcoming from the medical authorities. May nabuong buhawi sa isang paralan sa Pikit, North Cotabato. Yan po, kita-kita sa video ang bilis ng pag-ikot ng maliit na buhawi. Ayon po sa Pag-asa, tinatawag din itong Dust Devil na pawang naipong alikabok at buhangin. Umabot ng lampas 2 palapagang naturang buhawi. Naglayuan tuloy ang mga estudyante. Tumagal ng ilang minuto ang pamumuo ng Dust Devil bago po ito naglaho. Wala namang napinsala o nasaktan. Ang paliwanag ng Pag-asa, ang Dust Devil ay karaniwang nabubuo tuwing mainit ang panahon. Umaakyat kasi ang mainit na hangin mula sa lupa at humahalo sa mas malamig na hangin at nagkakaroon tuloy ng sirkulasyon. Showbiz Tonight na tayo. Makakasama na natin dito sa mas pinalakas na TV5 ang batikang broadcaster na si Mark Logan.
Pumirma na siya kanina ng kontrata kasama ang ilan sa mga kapatid boss gaya ni na TV5 President and CEO Guido Zabaliero at News 5 Chief Lucy Cruz Valdez. Bilang bagong kapatid, asahan na raw ang mas nakaka-excite niyang mga kwento. Nakilala si Mark Logan sa kanyang pagbabalita ng patula na may halong pagpapatawa. Abangan niyo po ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Ito po magsisimula na anytime soon, no? So, ang maasahan nila sa show na ito ay yung lahat ng mga storya, no, kwento ng mga tao na talaga namang exciting at alam niyo na, may halong humor, hindi katulad nung siyempre, yun ang brand ko po. May halong humor ang bawat kwento ng bawat tao. Instant hit ang comeback album ng P-pop girl group na BINI na Tala Arawan. Espesyal yan dahil ngayong araw inilabas ang kanilang album kasabay ng International Women's Day. Yan at iba pa sa report na to. Salamin Salamin is out! Umaapaw ang ganda ng P-pop girl group na BINI sa kakalabas lang nilang music video. Kabilang ang kantang ito sa pinakabagong album ng grupo na Tala Arawan. At ang mas bongga, it's giving girl power dahil inilabas nila ang album at music video ngayong International Women's Day. Pinusuan naman yan ng kanilang Bloom fans. Trending na ang Salamin Salamin. Mapapakinggan ang Tala Arawan album ng BINI sa iba't ibang streaming platforms. Inilabas na rin ni Filipino-American rapper Apple the App ang bago niyang kantang Too Proud featuring Sandara Park. Ito ang bagong collab ni Dara at Apple the App after 11 years. Una silang nagsama noong 2013 para sa single na Getting Dumb. Collab song yan noon ng 21 na kinabibilangan ni Dara at ng Black Eyed Peas kung saan miyembro si Apple the App. Patikim pa lang yan sa ating showbiz tonight at dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, daan-daang kangaroo umiksena sa isang golf course sa Australia. US President Joe Biden binira ang anyay mga panggugulang ng China. At babae sa Africa inakalang nangaliwa dahil maputi ang isinilang niyang sanggol. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Daang-daang kangaroo ang nagsulputan sa isang golf course sa Australia. Sandaling natigil ang paglalaro ng mga golfer nang dumagsa ang mga kangaroo. Ayon sa upload ng video, first time niyang makita ng ganito karaming kangaroo sa iisang lugar. Wala pang makapagpaliwanag kung bakit dumagsa mga kangaroo sa naturang golf course. Itinuturing ng national animal ng Australia ang kangaroo. Usap-usapan ang hindi pagbanggit ni US President Joe Biden sa Pilipinas nang talakayin niya ang seguridad sa Asia sa kanyang State of the Union address. Sa kabila niyan, nilinaw ng Embahada ng Amerika na nananatiling matibay ang alyansa ng dalawang bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Maaanghang na salita ang binitawan ni US President Joe Biden laban sa China sa kanyang ikatlong State of the Union address sa harap ng US Congress kahapon. Binira ni Biden ang mga anyay panggugulang ng China. Kilalang magkaribal sa ekonomiya at pandaigdigang kalakalan ang China at Amerika. And we're standing up against China's unfair economic practices. I want competition with China, not conflict. And we're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else for that matter.
Sa usapin naman ng seguridad sa Asya, iginiit ni Biden na prioridad niya ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I've revitalized our partnership and alliance in the Pacific. India, Australia, Japan, South Korea, Pacific Islands. Hindi nabanggit ni Biden ang Pilipinas na may Mutual Defense Treaty sa Amerika. Sa kabila niyan, tiniyak na US Embassy na nananatiling matibay ang pakikipag-alyansa ng Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas ng China. Inalmahan naman agad ng China ang mga sinabi ni Biden. Ayon kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, lagi raw silang pinalalabas na masama ng Amerika. Sila pa nga raw ang pinapatawan ng kaliwat kanang sanctions. Para naman sa isang maritime expert, hindi raw dapat palakihin ang hindi pagbanggit ni Biden sa Pilipinas sa kanyang talumpati. I wouldn't read too much into the State of the Union. This is a speech meant for sound bites to be used for the domestic media here in the U.S. It's not a speech about foreign policy. Malinaw naman daw ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. 2 U.S. presidents and at least 4 successive U.S. cabinet secretaries at every opportunity have reiterated that Articles 4 and 5 of the Mutual Defense Treaty apply to the West Philippine Sea. And we've seen all of these new structures to deepen our alliance since the end of 2021. Tama lang din daw ang sinabi kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa napapanahong pairalin ang Mutual Defense Treaty sa gitna ng tensyon kontra sa China. If an attack is what happened early this week with the shattering of the windshield on the Unai Zamay and the injury of 4 sailors, do people want that to be the trigger for a wider war? I would think not. Of course not. And so the threat of intervention under the NDT is what prevents China from just escalating military force. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Pangalawa raw sa pinakamalaking non-Catholic Christian Church sa Pilipinas, ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Totoo ba yan? I-fact check po natin yan. Laman lagi ngayon ng balita ang pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ kaugnay sa mga kinakarap niya reklamong human trafficking at sexual abuse. Marami tuloy naglalabas ang pahayag tungkol sa kontrobersyal na pastor at sa kanyang simbahan. Sa isang artikulo nga ay nabanggit ng isang kolumnista na ang Kingdom of Jesus Christ daw ay ang pangalawang pinakamalaking non-Catholic Christian Church ngayon sa Pilipinas. Kung ikukumpara nga raw, mayroong 5 milyong miyembro si Kibuloy, samantalang ang Iglesia ni Cristo ay meron lamang daw 3 milyong miyembro. Totoo nga ba na ang Kingdom of Jesus Christ ang pangalawang pinakamalaking non-Catholic Christian Church sa Pilipinas? Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Press 1 PH. Base sa record ng Philippine Statistics Office noong 2020, wala po ang Kingdom of Jesus Christ sa listahan ng top religious affiliation sa buong bansa. Ang sinasabing milyon-milyong miyembro ng grupo ay base lamang sa pahayag ni Kibuloy at ng kanyang simbahan. Kaya mga kapatid, sa gitna po ng mainit na issue, dapat maging mapanuri sa iba pang impormasyong kaakibat ito. Magsaliksik muna at yaking mapagkakatiwalaan ang pinanggagalingan ng balita. Ipinakilala na ang mga bagong emotions sa much-awaited animated film na Inside Out 2. Kakaibang fairy tale naman ang eksklusibong chinika sa atin ng Hollywood star na si Robin Wright tungkol sa pelikula niyang Damsel. Narito ang report. Close your eyes. I've got you. Bakit naman hinagis sa bangin ng prinsesa? Ganyang adventure ang offer ng American dark fantasy film na Damsel. Ang isa sa mga bida nitong si Golden Globe Best Actress Robin Wright, nakakwentuhan ng News 5. Siya ang gaganap as Evil Queen na siyang may pakana sa paghagis kay Princess Elodie, played by Millie Bobby Brown. She's incredible for a 20-year-old, and to see what she has accomplished
in her young years, she's a force. Chika pa ni Robin, hindi basta-bastang kontrabida ang kanyang role na siguradong magugustuhan daw ng mga manonood. Layon din daw ng pelikula na maging inspirasyon sa mga babae at maniwalang hindi kailangan ng Prince Charming para iligtas ang sarili. It's not your classic fairy tale. This is about an empowered young woman who survives this deep, dark monster who is also an interesting character because the monster is grieving for its child. So it's all these stages of female power. I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion! Naglabas naman ng bagong patikim ang inaabang ang animated film na Inside Out 2. Tampok dito ang bagong emotion characters gaya ni na I'm envy. It's what you would call the boredom. That's embarrassment. Ano naman kaya ang mangyayari sa OG emotions gaya ni na joy at sadness? Yan ang dapat abangan sa Inside Out 2 sa June 14. Pumanaw na sa edad na 68 ang manga artist na si Akira Toriyama. Siya ang nasa likod ng hit anime na Dragon Ball. Sa anunsyo ng kanyang production team na Bird Studio, March 1 pa pumanaw si Toriyama sa sakit na acute subdural hematoma. Binibigyang pugay ngayon sa Japan ang manga artist. 1980s nang sumikat ang anime series na Dragon Ball na kinagiliwan ng mga batang manonood sa iba't ibang panig ng mundo. Abangan, sakit na nararamdaman ng mga babae kapag may buwan ng dalaw, pinarana sa mga lalaki sa Japan. Mag-asawang African, paanong nagkaanak na hindi nila kakulay? Uy, sa ride tayo dyan. Pasyalan natin ang isang cafe na pwedeng pang-chill at meron pang water activities. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Matinding sakit ang nararanasan ng mga babae kapag dinatat na ng buwan ng dalaw. Pero gaano nga ba ito naiintindihan ng mga lalaki? Ngayong International Women's Day, ipinaranas yan sa ilang lalaki sa Japan. Naparay, napangiwi at halos hindi na makatayo ang mga lalaking sumubok ng device na tinatawag na Perionoid. Ipinasuot ang device malapit sa kanilang tiyan. Kapag pinindot ang button nito, ma-activate ang electrical signal at mararamdaman kung gaano kasakit ang menstrual pain. Ang device na yan, ginawa ng isang babaeng researcher para raw maparana sa mga lalaki kung gaano kahirap magtrabaho abang iniinda ng mga babae ang sakit ng monthly period. Weekend na naman mga kapatid, kaya tara na sa isang floating restaurant sa Valenzuela na mala cruise ship ang peg. Bukod sa masasarap na seafood, pwede rin dyang mangisda at magkayak. Tara, ride tayo dyan! Restaurant sa palaisdaan na may water activities pa, aba hindi nyo na kailangan pumunta pa ng probinsya dahil dito lang sa Valenzuela City, meron yan! Etong buong Park Cafe, ma'am, including the waters, ay may lawak po na 10 hectares. Wow, 10 hectares. Yes, ma'am. Una nilang makikita ay syempre yung ating Alvarez Park Cafe by the Pond, kung saan po, ma'am, nagsiserve tayo ng breakfast hanggang dinner. Dito sa may water area, ay makikita po nila ang Kingfisher Sailboat na aming pinakabagong event space. Dito po, ma'am, ang makikita nila ay ang Fisherman's Point floating bar and restaurant din po siya. Ano pang mga ibang activities na magagawa ng ating mga customers dito? Meron din po kaming mga water activities. Fishing, ayan, water biking, kayaking, boating. Siyempre, sinubukan kong mag-fishing.
buhay fish! Woohoo! Yay! Ayan mga kapatid, meron na tayong tilapia! Buhay na buhay, fresh na fresh. Mamaya kakainin na natin yan. Sa gabi, maganda ang view at perfect ang ambience para sa Malacruz dinner experience sa kanilang floating bar and restaurant. Na-offer din nila yung kung ano man ang nahuli nyo, pwede lang lutuin dito. Di ba? Katulad neto. Yan. Baked bangus. Hindi ka tinitipid sa lasa, hindi ka tinitipid sa ingredients, di ba? Ang susunod natin titikman ay ang kanilang seafood bucket. Kita nyo naman. Meron silang shrimp, may tahong, may crabs. Let's try their shrimp. Perfectly cooked. At may kick ng Cajun. Family talaga dito eh. Mga bata, meron silang mga, activities sa water. And then itong yung fisherman, one and only lang dito sa Valenzuela ang floating restaurant. Sarili nilang gawa, sarili nilang, na menu. So, nakakaiba. Tsaka naman sa affordable din sila, hindi sila gaano kamahal. Dahil sa view, sa magandang ambience niya, tsaka yung may live band, mas gusto namin yung medyo nag-aagaw yung pahapon kasi maganda yung view ng parang dito, maganda rin yung view dyan. Dito ko lang kasi natikman yung prawn salad. Yun yung nagustuhan ko sa kanila. Yun yung lagi namin in-order. Ang Alvarez Park Cafe ay bukas mula 7 a.m. hanggang 10 p.m. Food trip with nature feels na dito lang sa Metro Manila. Punta na dito sa sinasabi nilang Valenzuela's best kept secret. Mga kapatid, samahan niyo ulit ako sa susunod nating pasyalan dito lang sa Ride Tayo Dyan. Ayun. Ay! Joke lang. O, diba? Swak yan sa mga gusto ng pasyalang chill na may kasamang adventure. Ako si Jania Lipon. Happy Friday, mga kapatid! At para naman sa ating pabahong pampagood night, inakusang nangaliwa ang isang babae sa Africa. Yan ay matapos niyang magsilang ng baby na iba sa kulay ng kanilang balat. Bakit kaya? Alamin natin sa report ni Brian Basa. Ito ang mag-asawang sina Belvana at Natalinos ng Cape Town sa South Africa. Sa litratong ito, ipinagbubuntis ni Belvana ang ikatlong baby nila ng kanyang mister. Nang dumating na ang araw ng kanyang panganganak, laking gulat nila nang isilang ang bata. Ang baby ng mag-asawa na pinangalan ng Zayana, maputi ang balat. Bukod sa pagiging maputi, blonde din ang buhok ng bata. Kaya si Belvana, inakusahang nangaliwa. Naiiba kasi ang kulay ni Baby Zayana kumpara sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Para mapawi ang agam-agam, isinailalim sa genetic testing ang bata. Dito na kumpirma ng mga doktor na tunay siyang anak ni Belvana at kanyang mister. At ang dahilan ng kakaiba niyang kulay, albinism. Isa itong namamanang kondisyon kung saan namumuti ang balat pati buhok ng isang tao. Nangyayari ito dahil sa kakaunting melanin sa katawan. Nalaman din ni Belvana na may albinism din ang great uncle ng kanyang lola. Ipinost ni Belvana sa TikTok ang pambihirang kwento ng kanilang pamilya na umabot na ng milyon ang views. Bilang ina, tanging hiling daw ni Belvana na walang maranasang diskriminasyon ang kanyang anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Tatawa kanina paano naging pabahong pampagood night yun kasi parang bad news. Pero good news naman pala. Kawawa naman yung nanay, no? Na naakusahan pa. Hindi naman pala. Faithful naman si judgmental mother. Judgmental yung mga tao eh. Pero ikaw naman, natataka ako sa'yo, di ba ang fishing is a very, very calming sport? Yung na-stress pa rin. Feeling ko yung isda na-stress sa sigaw. Nabigla kasi ako yung isda. Ay, pero good job ka doon. Ang laki nung nakuha mo. Tsaka fresh talaga. Niluto pa nila yun para sa akin. Ang niluto nilang sad naman. Ay, sad. Gusto mong pet? Kasi pinakawalan mo rin eh. Tilapia.
Anyway. At yan po ang 45 minutes pag may malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Linggao. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi.